Congress po ang involve eh. Kaya walang naglalakas loob na magsalita dahil wala rin naman merong access sa mga ebidensya. Actually, marami pala nagsasalita pero walang ebidensya. Dahil yung access sa ebidensya ay nasa gobyerno din po. And maraming natatakot magsalita dahil either nakinabang or Congress ang kalaban. Dahil ang tinuturo po ng mga contractors at ng mga tao ay project ni Congressman. So, ibig sabihin nun, and common knowledge naman po na yung mga contractors hawak ng Congressman. You can ask anyone. Ganun po talaga ang kalakaran dyan. So, finally, kaya it really takes the president to do this. Kasi ngayon, hopefully, lalakas na ang loob ng NBI, diba? Lalakas na ang loob ng mga investigating agencies or even the Office of the Executive Secretary na merong mandato mag-imbestiga sa mga katiwalian under the Executive Department or even the PWH themselves, magkakaroon na ng lakas ng loob na mag-expose, sabihin ng totoo, to come out in the open, at mag-imbestiga dahil presidente na ang nanguna. Pong mga kontrobersyal na flood control projects po kung saan kanina ay ipresenta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong mga kontratista na may maraming nakuhang proyekto sa flood control projects, no? And at the same time, itong si Mayor Benji Magalong ay nakahanda naman. Una na niyang ibinunyag kung ano po yung kalakaran sa mga proyekto, and maliban dyan, si Senador Panfilo Ping Lacson, sinabi rin niya, halos 60% sa pondo sa mga proyekto, no? Talagang nawawala, napupunta sa korupsyon at iba pa mga leakages, 40% na lang napupunta mismo sa proyekto po. Ano po ang nakikita niyo po dito po na mga development, Ginoong Greco? Well, parang si President Marcos nagkaroon ng change of heart, no? Isang bagay na matagal na natin pinananawagan sa kanya. So finally, he exposed itong very controversial na flood control projects na maraming nagsasabi na napaka-anomalya. So I was looking at the website, tapos I was looking at the yung website nila, tsaka yung press conference nila. I was trying to search for a copy. At inilabas nila lahat, pati kung magkano, saan, sino contractor. And then siya mismo ang nagsalita at nag-expose. So this is a good step for the president and for the government to start fighting corruption, dahil parang sinasabi niya rito, hindi ako kasali sa mga ito. And of course, pag nalaman mo kasi yung mga contractors, basically malalaman mo na rin kung sino ang kanilang mga may-ari at maaring relasyon dun sa mga, or kung sino man, congressman or kamag-anak ng congressman or kaibigan nito. So this is a good start actually. This is a good start, pero magkakaroon ng mahaba pang investigasyon. Hindi mo siguro mahaba, pero kailangan mag-investigasyon as to titingnan mo na dyan kung talaga bang nagawa yung proyekto. Tapos ano ba yung mga relasyon ng mga kasi pag tinignan mo, para nakikita mo meron mga paulit-ulit na contractors na nabigyan ng mga proyektong yan. So that is also one blue or one red light. Bakit siya nananalo? And then titingnan mo kung talaga nagawa yung mga proyekto yan. Dahil napakalaki mong pera yan, parang putok na putok po yan. Dahil pag flood control po talagang puro pera lang yan. Kasi yan sa ilog yan or doon sa mga drainage na pag tinakpan mo na,
yung drainage o paano pa pabubuksan. Napakahirap buksan. Kailangan mong gawin pero ganoon po ang pag-aaral nun. Doon naman sa ilog, mga hinuhukay na ilog or may nilalagay nila sa ilog, paano mo malalaman na talagang hinukay nila ron or yun ang tamang hinukay nila or yun talaga yung nilagay nila, itubig yun. So, masinsin pong pag-iimbestiga ang kinakailangan maganap dito para matukoy kung sino ang sangkot at kung naging anomalya ang mga project. So this is a good step towards fighting corruption sa finally on his second term, sa second half na kanyang termino, ginawa na po niya. So we're looking forward hanggang kanino ba babagsak ito? Dahil ang issue kasi dito yung yung control ng allegedly ng mga congressmen sa sinong mananalong kontraktor. Dahil allegedly report says na yung mga kontraktor na nagbibigay ng komisyon dun sa mga humihingi ng komisyon. Tapos, ako po, lumabas na yung video ko, it went viral. Dinitali ko na po kung magkano ang mga commission dyan na allegedly ang mga congressmen 30-45% daw ang kanilang mga kickbacks. Tapos meron pang implementing agencies. Tapos meron pang iba't ibang mga agencies, kikita pa, meron pang marami po yan na halos 30% na lang ang naiiwan sa proyekto. Kaya po nagkakaganyan. And, lahat ng congressman na flood control, pag sabi mo nilagay mo sa flood control ng pera, puro pera lang talaga yan, wala ng proyekto yan nangyayari dyan. Hindi naman siguro lahat, pero that is a common knowledge na pinagkakwartahan ng mga corrupt na congressman, kung hindi man lahat, pero yung rap, yun. So ngayon, presidente na nag-expose and we hope na magtuloy-tuloy ang investigasyon hanggang makarating kung sino. Meron pa siya in-expose kanina na 5 daw of those 15 parang took 20% or the 15 took 20% of the entire budget. So sino may-ari nun, kanino connected yun? And bakit sila nagkaroon ng ganong kalaki at kalakas na kapangyarihan na kontrolin ang mananalong kontraktor samantalang labas na po sa kapangyarihan ng Kongreso ang mamili, magtalaga at pag-participate sa pag-i-implement ng budget pagkatapos po nito ipasa ang budget. Yan po ang pork barrel system na dineclared constitutional doon sa PDAF ruling ng 2013 or yung Belgica ruling. Pero yan po, ito po yan. Yung flood control na yan is the pork barrel system. Dahil kung ang namimili ng mga kontraktor ay yung mga congressman, bawal po yun. Pero ginawa. So, sana cases will be filed, talagang makasuhan at matukoy natin ng Office of the President na kanyang pinangungunahan kung sino talaga ang pinakaulo ng lahat pong ito. Yun ang kailangan malaman ng taong bayan. Opo. And hindi po ba ito parang sampal, lalo na sa mga may kakayanan na mag-imbestiga na mismong Pangulo pa ang nagpahayag kung sino-sino itong possible, no? At may malaking na posibleng may pananagutan kasi sila po yung nagtayo nitong mga flood control projects na ito. Pero wala tayong narinig at their end na talagang naging masusi kasi hindi po basta-basta itong sabi nga doon sa last pagdinig nito sa Senado, 1 billion per day. Sabi rin ni Senador Villanueva, hindi basta-basta ito na budget po sa flood control projects. Pero yet, umabot pa sa punto na ang presidente pa ang gumawa ng paunang hakbang. Oo, talaga kasi Congress po ang involved
Kaya walang naglalakas loob na magsalita dahil wala rin naman merong access sa mga ebidensya. Actually, marami pala nagsasalita pero walang ebidensya dahil yung access sa ebidensya ay nasa gobyerno din po. And maraming natatakot magsalita dahil either nakinabang or Congress ang kalaban. Dahil ang tinuturo po ng mga contractors at ng mga tao ay project ni congressman. So, anong ibig sabihin nun? And common knowledge naman po na yung mga contractors hawak ng congressman. You can ask anyone. Ganun po talaga ang kalakaran dyan. So, finally, kaya it really takes the president to do this. Kasi ngayon, hopefully, lalakas na ang loob ng NBI, diba? Lalakas na ang loob ng mga investigating agencies or even the Office of the Executive Secretary na merong mandato mag-imbestiga sa mga katiwali under the Executive Department or even the PWH themselves, magkakaroon na ng lakas ng loob na mag-expose, sabihin ng totoo, to come out in the open, at mag-imbestiga dahil presidente na ang nanguna. So kaya interesado tayo makita kung hanggang saan aabutin ang investigasyon na ito at saka ang expose po na ito. And I hope na this good step that the president did will ipopursue niya talaga hanggang sa dulo, hanggang mayroong makasuhan, mayroong managot at maitigil na po ang pork barrel system. Opo, bago lang si Partner Paul, meron pong panukala na isinusulong po, no, na parang ipagbawal na para sa mga mismo Senator Cheese ata, kung di ako nagkakamali, na ipagbawal na para sa mga public official, no, maging yung kanilang mga kamag-anak up to 4th degree ata na makakuha po ng kontrata sa gobyerno like kagaya po nitong sa mga infrastructure para maiwasan na po yung mga problema. Nakikita nyo po bang favorable ito and maaari bang mahanapan pa rin ito ng butas, Sir Greco? Well, maganda panukala po yan, pero who will stop the contractor from cutting deals with, kunyari, hindi nga siya kamag-anak, pero yung kamag-anak naman ang kausap niya. Diba? So, pagka there's a will, there's a way. Pwede hong gawin yan. Pero maganda ho yung panukalang yan. Ang isa hong magandang panukala talaga dyan na sinabi na rin po ng Supreme Court nun sa PDAF Delhica ruling ng 2013, yung pagdadala ng mga local projects ng mga national officials like congressmen and senators doon sa mga lokalidad nila ay yun ang pinagbabawal. Dahil nga po ang local projects dapat talaga ibigay sa local government. Ang problema po ng local government, walang pondo. Dahil nga po ang pondo lahat nasa national. Pero ang mga gaya niyan, flood control projects, garbage, traffic, kalsada, yan po talaga dapat binibigay na at pinauubayan na sa mga mayor. Trabaho ng mayor yan eh. Trabaho ng governor yan. Ang kailangan ng mga yan po ay pondo. So yun po ang problema natin sa sistema natin ngayon dahil ang trabaho, ang mga pangangailangan nasa lokalidad pero ang pera nasa national government. That's why po kailangan i-implement na po nila yung nakasaad naman sa batas at patakboy ng maayos yung mga local economic development council dahil yung prinsipyo ng federalism doon na po na i-apply. In fact, what Congress must do, ito po mas magandang panukala, without even changing the Constitution, sa pamamaraan ng pagbabudget, ibigay na po nila sa lokalidad ang pondo na kinakailangan para sa kanilang mga proyekto sa kanilang mga lugar na hindi nadadaan sa congressman at sa senador or sa kongreso. Meron local economic development council. Ang prinsipyo nun, federalism.
So, pag inilagay na po nila ron, and then siguro maglalagay na lang ng kaunti na magtitira na lang po ng kaunting pera para sa mga national activities, siguro 10 hanggang 20% ng pondo, yun na lamang po ang iiwan sa national government para po pangasiwaan yung mga national concerns. Pero yung mga local concerns po, ospital, eskwela, na-devolve na po dapat lahat yan sa local government ayon sa saligang batas. Pero ang problema, i-devolve po ang trabaho, ang mandato, pero hindi naman po i-devolve ang pera. So, the way around it, para maayos yan. Anyway, budget season na po ngayon eh. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo at ang ating Senado, ewan ko kung Kongreso, sa paglaban sa katuwalian, dahil nung sinabi ni Pangulong Marcos sa mahiya naman kayo, nagpalakpakan naman po halos lahat sila. Kung hindi sila lahat, halos lahat sila. Parang nakita natin lahat na nagpalakpakan. Kung seryoso po talaga sila ron, kahit presidente na lang ang seryoso, yung pera, yung bulto ng pera, nakakailanganin ng local government, ibigay na sa local government. Wag na nilang pakialaman. Wag na sila patakbuhin na maayos ang local economic development councils. Pagkat po sa Kongreso yon. In that way, mawawalan po ng malaking poder ang korupsyon sa national government sa ganong klase ng sistema dahil wala na silang kontrol nasa local government na. Example po dyan, sabi dun sa interview or dun sa press con ni Presidente Marcos, parang lima daw po doon ay kumuha ng mga proyekto all over the Philippines o iba't ibang isla. Kaya nila nagawa yun kasi nga ang may control, national government or Congress. So pag inalis po natin yan, yung control na yan, yung power na yan sa national government or sa Kongreso, malilimitahan po ng malaki ang korupsyon. Hindi ho lalala ng ganito na 1 bilyon, isang araw, ayon sa kay Senador Lacson, ang nawawala dahil sa korupsyon. So, yan po, in short, yan po ang mas magandang panukala po diyan, yung mga local government projects, programs, at mga pangangailangan. Huwag na hong idaan yung pondong yan sa national government. Huwag na idaan sa Congress. Ibigay na ng diretsyo sa local government. Pwede ho nilang gawin ngayon yan sa kanilang budget deliberation. If the president is really serious about fighting corruption, not just flood control. Ang flood control po is one of them, but it's not all of them. This is happening everywhere. Yun nga lang yung flood control. Ang sikat na sikat ngayon kasi nga nagbaha After na ipagmalaki na maraming flood control project, biglang nagbaha naman kinabukasan. So pansin na pansin. Pero it's also happening in other infrastructure development projects. So para ma-cure yan, ipahawak na po o idiretso na po sa mga local government units na siya ang sang-ayon sa ating saligang batas ngayon dahil sa devolution of power. Nung mag-break away tayo sa martial law noong 1986 at lumabas yung ating constitution noong 1987, yung mga functions ng mga public service functions at maraming functions ng national government dinivolve na po sa local government. So dapat kasabay na pagkaka-devolve ng mga kapangyarihang iyon, yung pagkaka-devolve din po ng pera. So yun po ang dapat nilang gawin. Hindi na yung dadaan sa Kongreso, Kongresong mamimili kung anong ilalagay sa kanilang distrito, senador ang mamimili kung anong ilalagay sa mga probinsya, sa mga edad, sa mga gusto nilang bigyan. Pork barrel po yun bawal yun. Bigay na lang po sa
local government po yan para mabawasan or malimitahan ang insidente ng